to my YouTube channel. Today's video, pag-usapan naman natin yung GoTime Bank. So, siguro naman marami sa inyo guys yung mga nagagawi sa Robinsons Mall and supermarkets. Meron sila dong mga GoTime kiosk na. And there are also representatives na lumalapit sa mga tao para mag-alok na mag-apply sila ng account with GoTime Bank. Okay, so meron ako ditong ni-research na 7 bagay na gusto kong i-share sa inyo guys para makatulong sa inyo kung hindi pa kayo nakapag-open ng GoTime Bank account with them. Then I think you can hear this first bago kayo mag-decide. Okay, so without further ado, simulan na natin. Yung unang-una guys, yung number 1 is GoTime Bank is a digital bank. So yes, they are digital, ibig sabihin po, wala po silang mga bank na branches or physical location all over the Philippines. Okay, so lahat po ng services and transactions are through internet. So as in online po ang lahat with GoTime Bank. Okay, and just to let you know guys, na ito po ay joint venture ng entities ng Gokongwei Group at ng multi-country digital bank na Time. So, yung TYME. Yan. So, meron akong ipapakita ng mga photos for your reference. So, ito pong Time na ito na partner ng Gokongwei Group, ito po ay headquartered sa Singapore. And aside sa Philippines, meron na din sila sa Vietnam, sa India, sa China, at sa South Africa. Okay? And siguro tatanungin ninyo, since wala silang physical location ng mga branches, safe ba yung perang ide-deposit ko kay GoTime Bank account? So, I must say na yes. Kasi guys, sila din po ay regulated ng BSP or ng Bangko Sentral ng Pilipinas and also insured ng PDIC up to 500,000 pesos per depositor. So, ibig sabihin guys, para din silang traditional bank na regulated ng BSP and insured by PDIC. And then number 2, punta tayo sa number 2 guys. It is separate from Robinsons Bank. So, gusto ko lang i-explain paano ko nasabi to based on my research. Si Robinsons Bank kasi, 20% of ownership ng GoTime Bank ay nasa kanya. So, kumbaga, parang shareholder ng GoTime Bank si Robinsons Bank. Kaya, under siya ni Robinsons Bank. Pero, kapag kayo magkakaroon ng mga inquiry regarding your GoTime Bank transactions, any complaints using the GoTime Bank app, hindi nyo i-redirecta yung inyong mga concerns sa Robinsons Bank. Kasi si GoTime Bank, meron siyang sariling customer service na mag-a-assist sa mga customers nila. So, dito kay GoTime Bank, yung tawag sa customer service nila ay 123 Go Human. So, ibig sabihin nila dito is kapag nag-reach out ka sa kanila, talagang mga totoong tao yung sasagot sa'yo, hindi lang mga bots. Paano tayo kukontak sa customer service or sa 123 Go Human ng GoTime Bank? So, kung mapapansin niyo dito sa screenshot, ito yung landing page ng inyong GoTime Bank app. So, meron dito sa taas, ayan sa taas, may question mark dyan. So, i-click nyo lang yan guys, and dadalhin kayo dyan sa page. Makikita nyo chat with us, call us, or email us. So, ibig sabihin, 3 channel yung pwede nyong gamitin para kayo ay mag-reach out sa customer service ni GoTime Bank. So, unang-una dyan is chat. So, kapag yan ang clinic nyo, automatic, dadali na kayo dun sa parang may chat session na agad kayo. Okay? So, nasubukan ko na yan guys, and hindi naman ganun katagal yung wait time, and talagang mabilis din naman. Mabilis din naman silang sumagot. Make sure lang na okay yung inyong internet connection. So, hindi ko pa na-try yung call at saka yung email, pero whichever you prefer,
you can you'll be able to reach them. So number 3, it has free Visa debit card that you can get instantly. Tama yan guys, kasi nung nag-apply ako, nasa Robinson Supermarket kasi ako noon, nag-grocery, tas inalok ako. So, meron kasi ako nito, yung Robinson's rewards card. So, habang nagbabayad ako sa cashier that time, nilapitan ako ng representative ng GoTime Bank at inalok ako na i-upgrade ko daw itong aking rewards card. So, yung unang isip ko, akala ko yung GoTime na card na to is actually a rewards card lang. So, hindi ko alam na I'm really opening an account for a digital bank na pala. So, meron akong dalang, of course, na valid ID by that time. So, I was able to process it. And first time ko talaga guys nakakita ng kiosk or machine na naglabas ng ganitong card. So, na-amaze ako. Kasi, under 5 minutes lang talaga yung application guys. Kasi, tutulungan ka naman mag-fill out online nung representative ng GoTime Bank. So, it's really fast. And actually, you have the option to apply online. You can just download the GoTime Bank app and then apply there. Kaya lang, you are required pa rin para i-pick up mo or i-claim mo yung iyong Visa debit card. Okay? So, and also, kapag meron na kayo niyan, tapos na yung application nyo, it would be better kung transferan nyo agad siya at least 100 pesos para naman hindi naka-zero balance yung accounting nyo. Pero wala naman siyang maintaining balance. Let's go to number 4. Ito po ay free deposit or withdrawal. So, tinatawag din nila itong cash in or cash out. So, ibig sabihin po, pwede po kayong mag-cash in o mag-cash out sa mga cashiers directly sa mga partner Robinson retail merchants for free. Okay, wala pong charge yan. So, yan po yung sa Robinson Supermarket, sa department store, sa Easy Mart, the Marketplace, Shopwise, No Brand, South Star Drug, at sa Handyman. Okay, so yung po yung mga retail merchants na pwede nyong puntahan na pwede kayong mag-cash in or mag-cash out sa inyong GoTime bank account. Okay? So, kapag naman po kayo ay mag-withdraw sa ATM machine gamit itong GoTime debit card ninyo, it is subject to ATM bank's fees, of course. Pero, kapag po kayo ay mag-withdraw sa ATM machine ni Robinson's Bank, wala pong charge. Okay? Ayan. So, let's move on to number 5. Is yung bills payment. Okay? So, kung makikita nyo po dyan sa photo, nandiyo sa screen ninyo, ayan po yung mga current billers na meron si GoTime Bank. So, kung makikita nyo, hindi pa siya ganun kadami. Kasi nga po, bago pa lang po si GoTime Bank, last October 2022 lang siya na-launch. So, there's still a lot of work in progress sa kanila. So, isa yung mga billers. So, magdadagdag pa daw sila as time goes by. So, siguro, check lang natin yung bills payments sa ating GoTime Bank app para makita natin if ever may mga nadagdag. Sadly, wala pa silang credit card billers. So, kasi ako guys, mostly online talaga ako nagbabayad ng lahat ng bills ko, pati mga credit card bills. So, sad to say, wala pa sila niyan. So, hopefully, no, sooner, magkaroon na rin sila. So, also guys, just wanted to let you know pa rin, na si GoTime Bank ay hindi po nag-charge ng fees kapag po, ng fees sa mga bills payment transactions. So, eto pong nasa screen na nakikita nyo ngayon, meron daw po kasing ibang mga billers na nag-charge po talaga ng transaction fee. So, ayan po yung mga billers na nag-charge. Ayan. So, number 6 guys is send and receive money. Si GoTime Bank account guys, or bank, can accept incoming international transfers. Okay? So, that's from select
sending partners nila. Ngayon, kapag magre-receive kayo guys ng pera, dalawa yung pwede nyo kasing gamitin, yung account number nyo at saka yung card number ng inyong Visa debit card. So, kapag po yung sender ng pera nyo ay manggagaling sa Wise, sa World Remit, and sa RIA or yung RIA Money, dapat po ang ibibigay nyo sa kanila ay yung account number ninyo kay GoTime Bank. So, saan ba makikita yung account number? So, ayan po, kung makikita nyo sa screen, yung may bilog ng red, i-click nyo lang yan guys at dadali na kayo sa page kung nasan yung account number ninyo. So, kapag naman po yung sender ng pera nyo is galing po from PayPal, Western Union, Remitly, and MoneyGram, ang ibibigay nyo naman po is yung Visa debit card number ninyo. Yung 16 digits, actually. Yung 16 digits na number nyo na nasa debit card. Yan po yung ibibigay ninyo. Ngayon po, yung transfer time at saka yung fees daw, ito po ay hindi siya pare-parehas. So, it depends daw po sa platform and kung saan country nang galing yung pera. Okay? And then, sa ngayon po, si GoTime Bank ay wala pang outgoing international transfers na available. Okay? And then po, yung mga funds transfer naman, halimbawa, magta-transfer ka sa another GoTime Bank account, zero fee yun. Wala pong bayad yun. Free of charge. Kapag naman po kayo ay magfa-fund transfer from GoTime Bank to Robinsons Bank account, free of charge din po yun. Yung fund transfer naman po to other banks and e-wallets via InstaPay and PesoNet, free sila for first 3 transfers, ha? For first 3 transfers per week. Pero kung pang-apat na transfer nyo na po during that week, meron na pong charge yan. So, 8 pesos po siya per transaction. And, nagre-reset po yan yung free 3 transfer po ninyo every week yan. Every Monday tuwing 12 a.m. nagre-reset. So, every 12 a.m. ng Monday, meron ka ulit free na 3 transfer within that week. Kapag naman po sa deposits, kapag magde-deposit kayo via linked bank accounts, yung mga bank accounts na nakalink sa inyong GoTime Bank account, free po yung first 2 deposits sa isang buwan. So kapag po kayo ay halimbawa pangatlong deposit niyo na within the same month pa lang, then meron pong charge na 1% fee based on the deposited amount for BPI banks, unfortunately. So malaki din yun. Pero 8 pesos po siya for other banks. Okay, so number 7 na tayo guys. Swift transfer is not yet available. Okay, so meron na sila actually na Swift code. Kaya lang guys, hindi pa nga daw pwedeng gamitin kasi yung international bank transfers via Swift is hindi pa daw fully enabled kay GoTime. It is still a work in progress from their end. So, from time to time, mag-a-update yan sila if ever pwede na siyang gamitin. Yun. So, that's all guys. Yung 7 things na ni-research ko na I hope na makatulong para mag-decide kayo kung suitable ba yung GoTime Bank accounts sa banking needs ninyo or hindi. Okay, so if you really like this video guys, meron na akong thanks button dyan sa baba ng aking video, yung may $sign. So you can support by donating to my channel so I can continue creating informative and fun videos para sa inyo. Okay, so thank you guys for watching and happy weekend! What a wonderful